Iniisip mo ba minsan kung talaga bang naririnig ka ng Diyos? Bakit kaya parang ang mga panalangin mo ay hindi sinasagot ng Panginoon? Bakit may pakiramdam na ang layo ng Diyos samantalang nananalangin ka naman? Good morning everyone. Muli po akong inyong Ate Jen and welcome po sa ating mga bagong subscribers. Ako po ay masayang-masaya na naabot na po natin ang 301 subscribers as of November 30. Okay? So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa pag-share ng ating mga videos sa inyong mga kakilala upang tayo ay maging blessing sa kanila. Okay? At ngayong araw po nito ay meron tayong bagong topic na pag-aaralan at i-share sa inyo at hopefully po ito ay magbigay ng kalakasan sa ating mga spiritual life, okay? At mapakain natin ang ating mga espiritu. Nang sa ganun ay lumago po tayo sa ating relasyon at pagkakilala sa Panginoon. So, ano tong bagong topic natin? Ito po ay yung paraan ng panalangin na magbibigay po ng ngiti sa ating Panginoong Diyos. Ano po kaya yon? So tapusin niyo po ang video na to nang sa ganun ay malaman natin ang mga paraan na to ng pananalangin na magbibigay po ng ngiti sa ating Panginoon. So tuloy po tayo. Minsan po iniisip nating mag-give up na lang sa pananalangin. Tama ba? Pagka hindi tayo feeling natin hindi tayo pinapakinggan ng Panginoon ay give up na natin yung panalangin na yon. Proceed to another panalangin. Parang ganun, di ba? So, may mga tao po kasi na yung mga panalangin nila ay hindi talaga masasagot ng Diyos. Or sa atin mismo, sabihin na lang natin sa atin. Anong ibig sabihin nun na hindi na masasagot ng Diyos yung mga panalangin natin? Meron po kasing may mga tao na talagang hindi naman niya kinikilala ang Diyos. Wala naman siya talagang pagnanasa na maging malapit sa Diyos. Ang Diyos ay likha lamang ng kanyang imahinasyon or imagination lang. Ang Diyos ay likha ng mga bagay na gusto niyang paniwalaan. So yung tao na yan, yung gusto lang niyang paniwalaan kung sino ang Diyos ang sinusunod niya. Gusto niyang manalangin sa Diyos na sasang-ayon sa kung ano yung gusto niya. Gusto niyang manalangin sa Diyos na papayag sa kung anong gusto niyang gawin, isuot, isipin o sabihin. Mga kapatid, kung gusto po talaga nating sagutin ng Panginoon ang ating panalangin, ay magsisikap po tayong kilalanin siya. Ang ibig sabihin po ay kikilalanin natin siya upang ang ating panalangin ay maiayon natin sa kung sino siya. At kapag naiayon natin ang ating panalangin sa kung sino ang Panginoon, tayo ay kanyang pakikinggan. Now, sino ba ang Diyos na dapat nating kilalanin? Ang Diyos na dapat nating kilalanin ay ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay. Ang Diyos na makapangyarihan na nagwasak ng mundo sa pamamagitan ng baha. Siya ang Diyos na nagbigay ng 10 utos. Siya ang Diyos na nagpabagsak ng mga kalaban ng mga Israelita. Siya ang Diyos na matuwid, banal, perfect at mahabagin. Siya po ang Panginoon na nagmamahal ng walang kondisyon. Siya ang Diyos na hindi nagkukonsinti ng kasalanan dahil ayaw niya pong mapahamak ang mga taong kanyang minamahal. At kapag po nakilala natin ang Panginoon sa ganitong paraan, ay sigurado mai-align po natin ang ating panalangin sa kanyang kalooban at ito ay kanyang sasagutin. Importante po na makilala natin ang tunay na Panginoon. Importante po na magkaroon tayo ng attitude na kapag nananalangin ay naroon ang ating kagustuhan na makilala siya. Hindi po tayo nananalangin dahil may gusto lang tayong hingin. Kapag ganun po ang ating ugali or attitude, ay hindi po natin siya makikilala ng tunay. Ang meron po sa atin ay homemade God or man-made God. Ang atin naman pong talagang panalangin ay pinapakinggan ng Diyos, pero may panalangin po kasi na espesyal sa kanyang puso. At itong klase ng pananalangin na ito ang nagbibigay ngiti sa kanya. So ano itong pananalangin na ito? Ito po ang pananalangin na naghahanap ng kanyang puso. Kung ang pananalangin po ay para lang masabi na ikaw ay nakapanalangin nung araw na iyon, ay hindi iyan ang panalangin na kinalulugdan ng Diyos. At darating po ang araw na mapapagod tayo na gawin yan. Bakit? Dahil hindi naman talaga ang puso ng Diyos ang inahanap natin, kung hindi ang convenience natin. Hindi ibig sabihin na masamang humingi sa Diyos. Pero kung yun lang ang ginagawa natin, pag nananalangin tayo, hingi tayo ng hingi, di ba? Yun lang ang dahilan kung bakit tayo nananalangin ay hindi iyan nakakalugod sa Panginoon. Mas mabuti pa na kaya tayo mananalangin ay para hilingin sa Diyos kung ano ang gusto niyang ipagawa sa atin, kung ano ang nais ng puso niya. At kapag ginagawa natin ito ay kung ano man ang kailangan natin,
ay siya, ang Panginoon mismo, ang magbibigay nito. Kaya nga yung mga alagad ng Panginoong Hesus, nung nagpaturo sila kung paano manalangin, ay hindi inuna ng Panginoon sa halimbawa ng panalangin ang paghingi ng tinapay, kung hindi nauna na sinabi sa Mateo chapter 6 verse 10, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit gayon din naman sa lupa. At pagkatapos nito ay anong sinabi? Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Mga kapatid, ang panalangin po na itinuro ng Panginoong Hesus ay mas nakafocus sa Panginoon kaysa nakafocus sa sarili. So, paano po tayo mag-focus sa Diyos sa ating pananalangin? Paano natin hahanapin ang kanyang puso sa ating pananalangin? Tingnan po natin kung anong ginawa ni Nehemiah. Okay? So, ang acrostic po na gagamitin natin dito sa pananalangin na magbibigay ngiti sa ating Panginoon ay pray. Okay? Anong ibig sabihin ng pray? P, praise. R, repent. A, acknowledge. And Y, yield. So itong apat po na ito ay pag-uusapan po natin sa mga susunod po nating mga videos. So aabangan nyo po para nang sa ganon ay malaman natin kung paano ba tayo talaga mananalangin na magbibigay ngiti sa ating Panginoon. Okay? So subaybayan nyo po, abangan nyo po ang ating mga videos na mga susunod, sa mga susunod na araw. At maraming salamat po. Pahingi po ako ng inyong subscription sa ating YouTube account, ang Bacanay's Mini Farm, at pa-follow na din po sa ating Facebook account, ang Jennifer Versola Bacanay. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat. Ingat po kayong lagi.